Bago ko pala simulan ang kwento, magpapasalamat muna ako sa mga lahing babaylan members ko na sila Ma'am Baby Saralyn Armado, Sir Anton Tuason, Ma'am Aubrey Delgado, Ma'am Roslyn Arante, Ominous Cookie, subscribe kayo dyan ha, idol kong narrator yan, Sir John Gutang, Ma'am Yen de la Peña, at kay Ma'am Michelle Cedron. Lubos akong nagpapasalamat, lalo na sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin, pati na sa channel na to. Kaya uli-uli, maraming salamat po. Sa mga gustong mag-join sa Lahing Babaylan membership, pindutin nyo lang yung join button dyan sa tabi ng subscribe. Ano pang hinihintay natin? Simulan na! Ang kwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na si Johnson de Mapilit. Kwento ito ng isang antingero nung panahon ng lolo niya. Nangyari noong 1949 sa lugar ng Lacob, Abra. Simulan natin ang kwentong ito sa pinakapinagmulan ng lahat. Ang alam ng nakararami, nung mga taon na to, wala na ang mga Hapon sa Pilipinas. Ang hindi nila alam, may mga Hapon pang nagtatago sa mga kabundukan o maging sa mga kagubatan. Kaya naman may ilan pa ding mga Pilipino noon, lalo na sa mga liblib na baryo, ang nagsasama-sama para hanapin pa ang mga natitirang Hapon. At isa na nga doon ang tatay ni Enteng. Nung taon na to, bagong kasal lang si Alfredo at Melchora. Nakatayo ang bahay nila noon sa malawak na lupain. Pero nung panahon na to, wala pang nagmamay-ari ng lupain na yun. Gawa nga ng nagkasundo-sundo ang mga tao sa baryo na yun. Natugisin pa ang natitira pang mga Hapon na hindi sumuko at nananatili lang na nagtatago. Palaging wala si Alfredo sa bahay nila at kung minsan, aabutin ng 2 araw bago pa to makabalik ng bahay. Kaya naman madalas nag-iisa si Melchora noon sa bahay nila at doon na nga magsisimula ang lahat. Isang araw, habang nagwawalis sa labas ng bahay itong si Melchora, may biglang lumapit sa kanyang binata na sobrang gwapo at napakaamo pa ng muka. Nakihingi ito ng maiinom kay Melchora. Ang dahilan kasi nung binata, galing pa siya sa ibang bayan at napadpad lang siya dun dahil sinunog daw ng mga Hapon ang bahay niya. Panatag naman ang pakiramdam ni Melchora sa lalaking yun. Isa pa, napakaamo talaga ng mukha nung binatang yun. Bukod pa dun, nahabag din siya sa ginawa sa kanya ng mga Hapon. Kaya dala ng awa niya, sinabihan niya to na pwede siyang manatili muna doon. Tutal naman, madalas wala naman doon ang asawa niya. Tsaka maiintindihan naman ni Alfredo kung bakit niya pinatira doon yung binata kapag nalaman niya ang dahilan. Ilang araw nga ang dumaan nung umuwi si Alfredo. Nagulat siya nang may nadatnan siyang lalaki sa bahay nila. Pero agad naman niyang naintindihan nung ipinaliwanag ni Melchora ang dahilan. Kaya nga dala din ang awa ni Alfredo sa binata.
Sinabihan niya yon na manatili na muna siya doon hanggang kailan niya gusto. Tsaka hindi naman niya pagdududahan yun dahil nga mas bata pa yun sa kanila ng ilang taon. Maayos naman ang pakikitungo ng binata sa mag-asawa. Ang kagandahan pa, napakasipag ng binatang to na halos siya na ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay. Pero gawa nga nang wala palagi si Alfredo sa bahay, hindi alam ni Melchora na unti-unti na palang nahuhulog ang loob niya sa binatang yun. Sila kasi ang madalas na magkasama At lumipas pa nga ang mga linggo. Hindi na natiis pa ni Melchora ang nararamdaman niya sa binata. Kaya ipinagtapat na niya ang tunay niyang nararamdaman doon. Gawa ng kakaiba din ang kagandahan nitong si Melchora. Nagulat siya nung umamin din yung binata na nagkakagusto din to sa kanya. Kaya naman nung oras na yun, gawa ng sila lang naman ang tao doon. Hindi na nila napigilan ang mga sarili nila hanggang sa umabot sa punto na may nangyari sa kanila. Alam ni Melchora na malaking problema ang namuong relasyon sa kanila nung binata. Pero ang hindi niya alam, ultimo pala magiging anak niya apektado sa ginawa niyang pagtataksil kay Alfredo. Makalipas ang ilang buwan, nalaman na lang ni Melchora na nagdadalang tao siya at malakas ang hinala niya na anak nila yun nung binata. At nung nalaman yun ng binata, bigla na lang tong nagsabi ng, "Pasensya ka na. Kailangan ko nang magpaalam, Melchora. Hindi na dapat nangyari ito. Dahil mahigpit na ipinagbabawal sa lahi namin ang makipag-ugnayan sa tao. Lalo na kung magbubunga pa ito. Aaminin ko na sa'yo. Nabighani lang ako sa kagandahan mo. Kaya nagpanggap ako bilang tao para mapalapit sa'yo. Oo, Melchora. Hindi ako tao. Isa akong engkanto at prinsipe ng kaharian namin. At dahil dyan, hindi matatanggap ng lahi namin ang batang yan. Kaya sana, maintindihan mo ko. Hindi na tayo pwedeng magkita pa. Pero ito ang tatandaan mo. Palagi lang akong nakasubaybay sa batang dinadala mo. Paalam." At naglakad na nga papalabas ng bahay yung binata. Kahit magulo pa ang isip ni Melchora sa sinabi ng binata, pilit niyang hinabol to para sana pigilan. Pero nung malapit na si Melchora sa binata at akmang hahawakan na niya to, hindi siya makapaniwala nang bigla na lang naglaho ang binatang yun sa paningin niya. Halos mabaliw na si Melchora sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung ano ba yung sinasabi ng binata, yung bigla ang paglaho nun, at papano sila nung batang pinagbubuntis niya. Hindi na alam ni Melchora ang gagawin niya nun, hanggang sa inabutan siya ni Alfredo na nakaupo sa pintuan ng bahay nila, nabalisa at tulala. Tinanong ni Alfredo kung anong problema. At doon na nga inamin ni Melchora na nagdadalang tao siya. Napatalon naman si Alfredo sa tuwa dahil ang buong akala niya siya ang ama ng dinadala ng asawa niya. Pero si Melchora, tulala lang habang nakatitig ito sa kawalan. Napansin ni Melchora na wala ang binata doon, kaya hinanap niya yon kay Melchora. Pero ang sagot ni Melchora sa kanya, umalis na at mukhang hindi na babalik pa. Napansin ni Alfredo na balisa ang asawa niya noon.
Pero hindi na lang niya yun pinansin dahil ang akala niya dala lang yun ng pagbubuntis ng asawa niya. At simula nga nun, tinigilan na ni Alfredo ang pag-alis niya ng bahay at tumutok na lang siya sa pagtatanim para sa pamilya niya. Ngayon guys, alam na natin ang pinagmulan ng lahat. Simulan na natin ang kwento ni Enteng. Kabuwanan na ni Melchora sa ipinagbubuntis niyang yun. Kaya naman si Alfredo todo bantay na sa asawa niya. At isang hapon nga, bigla na lang sumakit ang tiyan ni Melchora at sinabi nito na tila ba manganganak na siya. Kaya naman dali-daling tumakbo si Alfredo para tumawag ng kumadrona. Pagbalik nila ng bahay, sinabihan si Alfredo ng kumadrona na bawal siyang pumasok sa loob hanggat hindi niya sinasabi. Habang nasa labas si Alfredo, naririnig niya ang sigaw ng asawa niya na para bang hirap na hirap ito. Kaya naman sobra-sobra ang nararamdaman niyang kaba hanggang sa bigla na lang siyang nakarinig ng iyak ng bata. Pero ang kasabay ng unang iyak na yun, isang malakas na pagkidlat ang bigla na lang gumuhit sa kalangitan. Pero hindi lang yun, dahil paglabas ng batang yun, nakaramdam ng sobrang takot si Alfredo nung tumpok-tumpok na ahas ang naglalapitan sa bahay nila. Hindi maipaliwanag ni Alfredo yung mga pangyayaring yun. Kaya sa takot niya, kahit na hindi pa siya tinatawag nung kumadrona, dali-dali na siyang pumasok sa loob ng bahay. At dun nga, nakita niya ang gwapong-gwapong sanggol na nasa tabi ng asawa niya. Walang mapaglagyan ng saya ni Alfredo nun, kaya agad niyang kinarga ang batang yun. At habang karga niya yun, sinabi niyang ang ipapangalan niya dun ay Enteng. Wala pa din kaalam-alam si Alfredo nun kung sino talaga ang totoong ama ni Enteng. Kaya naman ang asawa niya, ganun na lang ang konsensyang nararamdaman. Habang lumilipas ang panahon, kasabay ng unti-unting paglaki ni Enteng, may napapansin silang hindi normal na nangyayari sa pang-araw-araw nilang buhay. Andun na yung kapag may sobrang lakas na bagyo, hindi man lang nasisira ang bahay nila kahit nagawa lang ito sa kubo. Sunod naman, kapag dumarating ang araw na wala silang pagkain, bigla-bigla na lang may baka, manok o kambing ang pumupunta na lang ng kusa sa bahay nila. Ipinagtatanong naman ni Alfredo kung kanino yung mga hayop na yun, pero wala namang umaangkin. Pero ang mas matindi, miski isang beses, hindi man lang nagkasakit si Enteng. Pero nung umidad na si Enteng ng 8 taong gulang, nagsimula na ang matitindi pang kababalaghan sa buhay ni Enteng. Isang umaga, gumising ang mag-asawa na wala sa tabi nila si Enteng. Akala nila, maaga itong nagising at diretsong naglaro sa labas. Pero maghapon nang hinanap ng mag-asawa ang batang Enteng. Pero hindi talaga nila yun nakita. Kahit na inabot na sila ng magdamag sa kakahanap, hindi pa din nila makita-kita ang anak nila. Kung saan-saan na din sila napadpad pero wala talaga. Bandang madaling araw, nagdesisyon ang mag-asawa na umuwi na muna para magpahinga. Pero pagpasok nila ng bahay, laking gulat nila
Nang makita nilang mahimbing na natutulog doon si Enteng, ginising nila si Enteng para tanungin kung saan galing. Pero ang sagot ni Enteng, hindi niya daw matandaan. Ang naalala niya lang, naglalakad na siya kasama ang gwapong lalaki at hinatid nga siya sa bahay nila. Laking pasalamat naman ng mag-asawa dahil nandun na uli ang anak nila. Pero habang lumilipas ang panahon, paulit-ulit pa ang pangyayaring yun. Mga 2 beses sa isang taon. At kapag tinatanong naman si Enteng kung saan galing, ganun pa rin ang sinasagot niya na wala siyang matandaan. At nung umidad na nga si Enteng ng 15, dito na mangyayari ang pinakamasakit na pangyayari sa buong buhay niya. Nung panahon na to, unti-unti nang nabibili ang mga lupain sa bayan na yun. At sa kasamaang palad, kasama nga doon ang lupang kinatitirikan ng bahay nila. Pinapaalis sila ng lehitimong nagmamay-ari ng lupang yun. Pero hindi pumayag ang magulang ni Enteng dahil ang dahilan nila, panahon pa ng hapon, doon na sila nakatira. At saka, pagkakaalam ng tatay ni Enteng, walang sino man ang nagmamay-ari ng lupang yun. Kaya sa tindi ng argumentong nangyayari at dala na din ng pagmamatigas ng mga magulang ni Enteng, isang gabi, habang mahimbing ang tulog nila, wala silang kamalay-malay na sinusunog na pala ang kubo nila. Tandang-tanda pa ni Enteng ang pangyayaring yun dahil habang tinutupok ng apoy ang bahay nila, bigla na lang siyang nagising. Pilit niya ding ginigising ang magulang niya pero wala talaga. Hanggang sa hindi na niya nakayanan ang kapal ng usok na namumuo sa loob ng bahay nila. Hanggang sa dahan-dahan na lang siyang nawalan ng malay. Nung idilat niya ang mata niya, laking gulat niya nung napagtanto niyang nakasandal na siya sa puno na malapit sa bahay nila. At mula doon sa pwesto niya, kitang-kita niya kaagad ang bahay nila na noon ay abong-abo na. Biglang kumabog ang dibdib niya dahil hindi niya nakikita ang magulang niya. Pagtakbo niya papunta sa sunog na bahay nila, doon na tumambad ang 2 tao na sunog ang mga katawan. Hindi maipaliwanag ni Enteng ang sakit ng nararamdaman niyang yun hanggang sa may mga taong nagdatingan at nagmalasakit na tulungan siya sa pag-aasikaso ng katawan ng magulang niya. Hindi na naiburol pa ang magulang niya dahil sa pagkasunog ng mga to. At matapos nga ang libing ng magulang niya, nagmagandang loob ang isang kaibigan ng tatay niya na si Mang Dolfo. Nakupkupin siya. Wala namang kasing anak itong si Mang Dolfo. Kaya ibinubuhos na lang ni Mang Dolfo ang lahat ng oras niya sa pagtuklas ng iba't ibang anting-anting at mga mutya. Bukod pa dun, pinag-aaralan din niya ang mga bagay-bagay tungkol sa mga hiram na kapangyarihan mula sa kanan. Guys, alam nyo na, wag sana kayong magalit. Alam ko nang gigigil na kayo kay Babaylan. Pero sana maunawaan nyo rin. Pero kilala nyo naman ako, di ba? Kinabukasan, lapag kagad natin yung kasunod. Tsaka medyo mahaba-haba pa tong lalakbayin ni Enteng. Kaya marami-rami pa tayong papakinggan sa buhay niya. Pero sa ngayon, eto na muna. Tsaka yung shoutout natin bukas na lang din.
Lahat naman ang nagpapa-shoutout sa akin eh. Hindi ko kinakalimutan. Kayo pa ba? So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.